May nagtanong sa akin, "Good PM sir, help naman po kung anong dapat gawin. Nawalan kasi ako ng work, kaya hindi na po nakapaghulog. Pero balak naman pong bayaran, paunti-unti. Kaso, medyo na-stress ako sa mga message po. Makaka-apekto po ba yan sa applyan ko na work? Magkakaroon po ba ako ng police record? Makakakuha pa ba ako ng NBI dahil po sa hindi ko pagbabayad ng installment po? Sana po masagot at matulungan niyo po ako. Salamat po." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, ito na naman po yung mga kadalasan nilang panakot sa mga kliyente po nila, itong mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps. Yung magkaka-record kay sa sa police clearance mo tsaka sa NBI mo, hindi ka makakakuha, no? Kumbaga mahihirapan kumuha ng requirements para makapagtrabaho ka. Okay, aalamin ho natin ngayon yan kung talaga bang magkakaroon ka ng record sa NBI tsaka sa PNP clearance mo. Okay? Sagutin po natin, himayin natin. Okay, sabi nyo nga po na walang kayo ng trabaho, unfortunately, at balak nyo pa rin naman talagang bayaran, no? Kaya lang paunti-unti. Okay. Ito ho muna unahin natin. Sa ngayon po, pagtuunan nyo muna ng pansin, hindi makahanap kayo ng trabaho kasi mahirap naman talagang magbayad ng utang kung wala kayong trabaho. Saan nyo kukunin? Di po ba? Alam nga, mangutang kayo ng mangutang. Di ba? So, gawin nyo po, email nyo sila. Inform them na nawalan ka ng trabaho. Kung makakapagbigay kayo ng proof, better. Kung wala tayong magagawa ron. Okay? Ngayon, inform them that nawalan ako ng trabaho, pero I'm very much willing to pay you. As soon as makahanap kayo ng trabaho, mag-iipon ako para mabayaran kayo. Tapos ang gawin nyo po, no, huwag kayong yung magbabayad sa kanya ng paunti-unti. Okay? Ang gawin nyo po is, pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya babayaran ng buo. No, pagka nakahanap na kayo ng trabaho. Kumagari, kinsenas, katapusan, tabi nyo. Di ho ba? Kasi mas mainam ho yan, in-inform nyo sila talaga na kayo nawala ng trabaho. Sige, nandun na ako, iharas pa rin ganyan. Wala naman tigil yung mga bugok na yan, talagang tuloy-tuloy lang eh. No? Pero, at least recorded. Di ba? In the event na may gawin silang, sabihin na natin, quote-in-quote, magdidemanda, naka-record do sa inyo, in-inform nyo sila. In-email nyo sila. Okay, tapos yun nga, sinabi ko kanina, pag-ipunan nyo siya, huwag kayong magbabayad ho dyan ng papartial-partial kasi wala hong mangyayari dyan. Puro sa interest lang po mapupunta yan. Baka habang buhay kayo magbayad dyan sa mga yan. Kaya pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Ang sundin nyo po, kung ang nahiram nyo is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas yung termino niya ng 4 months, ang sundin nyo is yung ceiling on interest rate po na inilabas po ng BSP. Okay, na inadapt po ng SEC. Ito po sa 10,000 pababa lang naman po Tsaka yung term nyo is hindi lalagpas ng 4 months. Okay? Tuloy po natin. Sabi nyo po is kung makaka-apekto ba dun sa applyan yung trabaho. Ito po, itatabi natin sa bandang dulo to. Okay? Kasi meron ho akong sasabihin sa inyo tungkol dyan. Ngayon, sabi nyo, magkakaroon ba kayo ng police record or makakakuha pa ba kayo ng NBI? Ito ho, ang pinakamaliwanag dyan. Hindi ho kayo magkakaroon ng record sa PNP or yung mansyang sinasabi at saka sa NBI. Bakit po? Kasi po ang usaping utang na hindi pa lang po nababayaran, wala hong walang criminal liability yan. Kasi po usaping civil po yan. Okay? Kahit sabihin nyo nag-file sila ng quote-in-quote small claims at napatunayan ho na kayo ho'y nagkasala. Ibig sabihin, nanalo sila. Hindi ho kayo magkakaroon ng record niya sa police clearance nyo tsaka sa NBI nyo. Kasi civil case yan eh. Ang nagkakaroon lamang po ng record sa PNP tsaka sa NBI is yung pong may criminal liability.
Okay, ano po ba yung may mga criminal liability sa usaping utang? Yan po yung pagbabatalbog ng cheque, tsaka po yung estafa. Pag sinabi nyo po kasing estafa, ito po yung meron kayong intensyon na lukuhin sila at linlangin para kayo po ay makapanghiram. Meaning, nagbigay kayo ng peking ID, nagbigay kayo ng peking information, ayan. Kasi nililang nyo sila eh. Tapos yung may criminal liability, pag napatunayan, may kulong ho yun. Pati po yung pagpapatalbog ng cheque. Bakit po? Kasi alam nyo naman natatalbog yung cheque, pero inisyu nyo pa rin. Di po ba? So, may intention kayong lokohin. So, may criminal liability rin po yun. Pagka napatunayan po yun, at nahatulang kayo ng korte, magmamantsa ho sa record nyo yun. Okay? Magkakaroon kayo ng record na BP22, tsaka po ng estafa. Hindi lang po sa NBI yan, pati po sa PNP. Yung po yung dalawang cases lang po sa usaping utang na magkakaroon kayo ng record. Ngayon, kung ipananakot lagi sa inyo na hindi kayo magkakaroon, hindi kayo makakakuha niyan, may hirapan kayo, hindi ho totoo yun. O sabihin nyo sa kanila, alam ko kamo yung batas. Wala namang kamo criminal liability yan eh. Okay? Ano yun? Kumbaga, yun yung iribat nyo sa kanila. In a nice way. Huwag nyo silang anuhin. Kasi ganito lang yan eh. Pagka kayo binarag at binarag nyo rin, away ho yan, gulo yan. Kaya binarag kayo, sabihin nyo sa kanila, sige lang magalit ka na magalit, ikaw naman magkakasakit eh. Diba? Ako alam ko kamo batas. Okay? Hindi mo kamo kayang takutin dyan. At in-inform ko na kayo through email na wala akong hanap buhay ngayon. Diba? Naghahanap ako ng hanap buhay. Ngayon, pagka nakahanap ako, pag-iipunan ko, yung utang ko na yan. At susundin ko yung ceiling on interest na inilabas kamo ng BSP na inadapt ng SEC. Walang may sasagot sa inyo, pupusta ako sa inyo. Nga lang sa inyo yan. Okay. Ito yung sinasabi sa inyo na kung makaka-apekto ba dun sa applyan ninyo. Okay, yung utang nyo po sa OLA. Ang sagot po dyan, depende. Okay? Kasi kung yung OLA po ninyo is submitting entity ng CIC, there's a probability po na maka-apekto. Kasi po, may mga employers po ngayon or mga kumpanya na nag-check po or meron ng may accessing po sila sa CIC. Tinitingnan po nila yung creditworthiness nung kanilang mga aplikante at saka yung mga tinatanggap nilang mga empleyado. Okay? Bakit ko po nasabi ito? Kasi na-experience po namin. Okay? Last year po, marami ang lumapit po sa amin, nagbayad, nanghingi ng payment arrangement para lamang po maalis po yung kanilang record, yung bad record nila sa CIC. Okay? Kasi po, yung in-applyan daw po nila, sinabihan sila na ayusin. Kasi dalawa lang yung senaryo yan. It's either po na ipaayos sa inyo, ibig sabihin, pabayaran o paggawan ng payment arrangement. Manghihingi ng certificate yun dun sa kumpanya na meron talagang naging usapan na magkakaroon ng bayaran. Okay? Or, tatanggalin. Hindi kayo tatanggapin. Kasi pagkahuyan, sinabihan kayo ng nung papasukan ninyo na ayusin nyo, maganda yon kasi binigyan kayo ng pagkakataon na ayusin eh. Unlike dun sa pag nakita yung record nyo, pagka nakita na meron kayong hindi magandang record sa CIC, hindi na kayo tatanggapin agad. Yun ang masakit eh. Okay, sana lang po mapapunta kayo dun sa kumpanya na hindi nag-check sa CIC or nag-check man, binibigyan pa rin ng pagkakataon yung mga nag-a-apply na ayusin. No, kasi kami kasundo naman kami sa kanila. Kung wala pa talagang pambayad, gagawa ho kami ng payment plan para ho sa kanila. Sa ganun, pag natanggap na sila, makakapagbayad ho sila. No? Kasi kailangan yan magkaroon ng give and take yan eh. Kasi biruin nyo, paano ka mababayaran kung hindi mo naman, diba, papayagan na yung bang magkaroon kayo ng payment plan. Di po ba? Kaya lang meron kami na experience din na ganyan na
may payment plan, hindi ho sinunod. So, nangyari ho, syempre, ibinalik po namin ngayon yung yung basic information na hindi siya nakapagbayad sa CIC. So, nakita naman ulit ng nila, employer po nila. At ayun, sinabihan siya na, anong ginawa mo? So, sila, usapan na nila yon. Kasi bumalik ko sa amin yung kliyente. Nagalit pa nga sa amin. Bakit daw hindi raw kami maayos kausap? No, na bakit daw inilagay namin siya uli. Samantalang siya hindi tumupad. No, napakaganda na nung binigay namin sa kanilang payment plan. So, ganun po, no, meron siyang pwedeng magkaroon ng epekto, pwedeng wala. No? Na lang ho natin sana nga na yung papapasukan po ninyo, yung a-applyan po ninyo is hindi ho nagche-check sa CIC. No, kasi may mga companies na ngayon talaga na nagche-check. No, kasi para ho yata yun sa creditworthiness or sa hindi ko masyadong kasi actually ako lahat mo ng pinapasukan ko chine-check talaga ako sa sa CIC, no, kaya mahirap po, no, pag yung kagaya ng trabaho ko, yung maniningil, mahirap po, chine-check ko talaga yan, lahat talaga chine-check. No, yung sa akin, background, credit, lahat to, chine-check yan. Pati yung mga kamag-anak ko, chine-check nila. Neighborhood, meron din. No, so, yung sa inyo po, kagaya sinabi ko, pagtuunan nyo muna ng pansin, no, yung inyong paghahanap ng hanap buhay, nang kayo po'y makabayad. No? Ngayon, pagka yung nakatagpo kayo ng employer na i-check kayo sa CIC, sana lang, yung yung pagbibigyan kayo na ayusin muna. Tapos, makipagkasundo kayo ngayon dun sa sa nahiraman po ninyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.